Yun ang mga kababayan, kung yung una nating upload na video ay Bulacan yun mga kababayan, tawid naman tayo doon sa Las Piñas gamit yung bangkang Disaguan mga kababayan. Di ba pumunta doon si Pangulong Marcos Jr. mga kababayan? At yun na nga, nagyabang na naman itong si Makoy mga kababayan, na ayon sa kanya, maganda na raw ngayon yung sitwasyon kaysa noon mga kababayan. Kasi nga noon daw, umaabot daw hanggang dibdib ba? Yung baha. Excuse me. Pero nga ngayon daw mga kababayan, hanggang, tuhod? Ang ina, maganda pa ba yung gano'n? May baha pa rin. Pero maganda magpatuloy sa ating pag-uusapan. Ako muna ay babati ng magandang hapon, magandang gabi sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, kung yung mga taga Bulacan ay pinagsisihan at dismayado nga dahil nga ibinoto nila itong si Pangulong Marcos Jr. mga kababayan noong nakarang eleksyon, ganun din yung mga taga Las Piñas. Pinagsisihan din nila mga kababayan. Pinagsisihan din nila bakit nila ibinoto itong si Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. Parang buong bansa na yata yung nagsisisi. Marami na tayo. Tanggapin na lang natin yan kasi nandyan yan. Kung baga sa mga kababayan, maghintay na lang tayo kung kailan sila kunin ng Panginoon. Grabing mambobodol talaga itong administrasyong ito. Impact Tangga Claire Castro, ulit yung masasabi mo sa mga taga Las Piñas na di umano hindi naman daw totoo yung sinabi nitong si Pangulong Marcos Jr. na mas maganda na daw yung lagay noon, ngayon pala, kaysa noon, mas mababa na daw yung tubig baha mga kababayan. Anak ng pating itong administrasyong ito. Ako, yan ang wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Kontra naman ng mga residente ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na maayos na lagay ng baha dyan sa lungsod ng Las Piñas dahil sa mga flood control project at mga ginagawang dredging operation. Mas mabuti pa nila ang kanilang sitwasyon noong nakarang administrasyon dahil sa ngayon ay mas lalo pang lumala ang kanilang problema sa kanilang lugar. Report mula kay May Vitales. Mga residente ng Las Piñas yan, yung nagsabi na mas maganda pa yung kanilang lagay noon, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kaysa ngayon. Kaysa ngayon. Sino ba ito? Kay Bangag mga kababayan. Grabe ang sakit naman talaga niyan. Grabe, sobrang sakit naman pakinggan yan mga kababayan. Sobrang nakakahiya. Wala nang tiwala ang taong bayan sa administrasyong ito mga kababayan dahil puro nga lang panluloko at pangbobudol yung kanilang mga ginagawa mga kababayan. Ito, pagpatuloy natin ito. Sa kabila ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi ganun kalala ang pagbaha sa Las Piñas City dahil sa mga flood control project at dredging operation ng pamahalaan. Iba mismo ang karanasan ng mga residenteng direktang nakakaranas ng perwisyo sa tuwing bumubuhos ang malakas na ulan dulot ng habagat. Hindi ganun kalala ang pagbaba, medyo nabawasan. Dati hanggang dibdib naabot. Ngayon, wala pa, hindi na hanggang kulang pa sa tuhod ang baha. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga nakakaranas ng paulit-ulit na pagbaha, partikular sa epekto ng mga flood control project sa kanilang mga lugar. Parang lumala sa akin parang mas maganda pa noon kasi ngayon maraming overflooding. Overflooding talaga sa dami ng nangyayari baha. Parang tinipid. Kasi sa amin lang nakikita ko ngayon ang ginawang mga flood control.
inano ng ng baha. Was out. Ibig sabihin, nakita mo yung konti lang ang ng simento. Parang tinipid. Ay po, hindi po. Totoo kasi mas maano yung baha po ngayon eh. Mas mataas yung baha ngayon kaysa yung nakaraang administrasyon. Siguro po, tinipid po, kaya ganun na lang nangyayari sa ngayon. Kaya kung hindi po siguro tinipid, yung iba na ghost project, kaya wala tayong magagawa, talagang babahayin tayo. Sa kabila ng pahayag ng Pangulo tungkol sa umanong pagbuti ng sitwasyon, iba ang karanasan ng mga mamamayang patuloy na nakakaranas ng pagbaha. Para sa kanila, mahalaga ang konkretong aksyon at epektibong flood control measures upang mabawasan ang epekto ng baha sa kanilang mga tahanan at kabuhayan. May Vitales, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang. Huli ka, Balbon! Huli yung pagsisinungaling mo, Pangulong Marcos. Ayon sa salaysay mo, sabi mo, na mas maganda kaysa ngayon, kaysa noon. Kasi nga, noon mga kababayan daw, ayon kay Pangulong Marcos, yung baha daw, hanggang dibdiba, hanggang balikat. Ngayon nga daw mga kababayan, hanggang tuhod na lang. Pero ayon sa mga residente mismo ng Las Piñas mga kababayan mga taga Las Piñas na mismo ang bumuking kay Pangulong Marcos mga kababayan na wala daw katotohanan yung mga kasinungalingan na sinasabi nitong si Pangulong Marcos mga kababayan. Puro nga lang kasinungalingan. Wala yung totoong sinasabi yan eh. Kaya yung kanyang mga vlogger, puro sinungaling din eh. O mga loyalistang vlogger, paso. Ipagtanggol ninyo yung nagpupundo sa inyo. Baka katagalan, wala na talagang maniniwala sa inyo at wala nang manonood. Wala na kayong kita. Hindi na kayo pupunduhan kasi wala kayong pakinabang. Auntie Claire, iiyak ka na lang ba? Diyan sa isang tabi. Wala talaga mga kababayan. Puro lang talaga kasinungalingan. Akala siguro nitong si Pangulong Marcos Jr. ay makalusot. Yung kanyang pagsisinungaling, mismong mga residente na ng Las Piñas ang nagpapatunay na hindi totoo. Yung kanyang mga sinasabi na mas gumanda na ang sitwasyon ngayon kaysa noon. Anak ng tipaklong talaga. Yun na nga naman, dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo ulit kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berje Berel Dios ng Pulang Bulacan sa kanyang mga apo, Kuko Dion Yuret kay Sagi. Dito tayo sa may bandang baba kay Reggie Guzman, shoutout. Kay Antonio Katadman, shoutout sa idol. Shoutout na rin kay Jancy Medina. Shoutout na rin kay tapos na Ma'am Jervinlan Milan. Shoutout kay Samuel Tulibas. Shoutout kay Vilma Sanyusa. Shoutout na rin kay Shine Shim Vlog. Ang hirap pasahin, ang haba ng iyong pangalan, idol. Maraming salamat sa iyong panonood. Shoutout na rin kay Adolfo Junior de la Piña. Shoutout kay Mario Alindao. Ito ba yung taga Cebu? Mario Alindao. Shoutout sa lahat ng mga taga Cebu. Shoutout sa ating mga kababayan na mga Bisaya diha sa Cebu, sa Sugbo. Shoutout na rin kay Arsenio Asorin. Shoutout na rin kay Harold Dumali. Shoutout kay Eduardo Benedicto mula naman sa Plaridel, Bulacan. Okay, pakilagay yung inyong mga lugar dito para may shoutout natin Pero pasensya na, hindi natin lahat mababasa kung sino yung gustong magpa-shoutout. Shoutout na rin kay Grace Francisco at kay Amalia Nimes. Habol natin si Priscilla Anton. Tapos na ba si Ma'am Joyce? Ma'am Idisa Borbi, shoutout na rin sa'yo, ma'am. At nandito na lang muna once again, this is Shorty TV mo. Ingat lahat, God bless bawat isa sa atin.